Isang tanong ang kumalabog sa social media matapos ipalabas ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho ang dokumentaryong tampok si Eman Bacosa, ang anak ni Manny Pacquiao sa dating kasintahan niyang si Joan Rose Bacosa. Isang simpleng bahay. Gawa sa kahoy, may lumang kurtina at kalawangin na bubong ang nagsilbing tahanan ni Eman sa probinsya ng Antipas, North Cotabato. Habang milyon-milyong piso ang halaga ng mga mansyon ni Pacquiao sa General Santos, Makati at Maynila, dito naman nakatira ang kanyang anak sa isang bahay na halos tagpi-tagpi at doon nagsimula ang ingay. Anak ni Pacman, ganyan ang bahay? Kung kayang mag-donate ni Manny ng milyon, bakit hindi kayang magpatayo ng bahay para sa anak? Paulit-ulit na tanong ng mga netizens. Halong awa, galit at pagkadismaya. Lumaki si Eman sa piling ng kanyang ina, si Joan Rose, sa tabi ng palayan sa Cotabato. Walang bodyguard, walang sports car, walang branded shoes. Ang tanging yaman niya ay ang apelidong hindi niya agad nagamit, Pacquiao. Sa murang edad, alam na niya kung sino ang ama niya. Araw-araw niyang pinapanood sa telebisyon si Manny habang sinasambit ng mundo ang pangalan ng pambansang kamao. Ngunit sa puso ng batang si Eman, isa lang ang bumabalik na tanong. Tatay ko siya, pero kilala niya ba ako? Habang tumatanda, hindi pera ang hinanap ni Eman kundi pagkilala. Hindi luho kundi yakap, hindi mansyon kundi presensya. At nang minsang muling nagtagpo ang landas nilang mag-ama, halos mapigil ang hinga ng mga manonood. Sa maikling eksenang iyon sa KMJS, nanginginig ang boses ni Eman habang sinasabi, 10 taon kaming hindi nagkita. Nang makita ko siya ulit, pinigilan ko yung luha ko. Maraming naiyak, maraming natuwa. Pero pagkatapos ng emosyonal na eksenang iyon, may isa pang tanong na nanatiling buhay. Ngayon na kinikilala na siya, bakit hindi pa rin pinagawa ng bahay ni Manny? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ayon sa mga lumang ulat, nagkakilala sina Manny at Joan Bacosa noong 2003. Naging close, nagkaroon ng relasyon at ipinanganak si Eman. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, dumaan din ito sa unos. Nagkaroon ng mga alitan, hindi pagkakaintindihan, at kalaunan, mga legal na issue. Lumipas ang mga taon. Lumayo ang komunikasyon. Lumaki si Eman na kilala ang ama pero hindi nakilala ng ama. At kahit ganoon, wala siyang hinanakit. Sa mga panayam, mariin niyang sinabi, hindi ko hinahanap ang pera. Ang gusto ko lang makilala ako bilang anak. Maraming netizen ang humanga sa kababaang loob niya. Pero sa social media, iba ang mata ng tao. Mas madali ang panghuhusga kaysa pag-unawa. Sa mata ng ilan, simple lang ang tanong, bakit walang bahay ang anak ng isang bilyonaryo? At doon nag-ugat ang debate. Isang pambansang usapan tungkol sa kung ano nga ba ang tunay na sukatan ng pagiging ama. Para sa iba, ang bahay ni Eman ay simbolo ng pagkukulang. Para sa ilan, simbolo ito ng kababaang loob. Ang bawat sirang dingding, ang bawat bitak sa sahig ay parang salamin ng pagitan ng mag-ama. Hindi lang pisikal na distansya, kundi emosyonal na agwat. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Eman. Hindi siya nanumbat, hindi siya nagreklamo. Ngiti lang ang sagot niya sa mga tanong. Sabi niya, dito ako lumaki. Dito ako natutong magtiis. At sa simpleng linyang iyon, mas lalo siyang minahal ng mga tao. Sa panahong puno ng fake news at scripted realities, si Eman totoo. Hindi tinuruan ng kamera, hindi pinilit ng drama. Ang kwento niya ay kwento ng maraming Pilipinong anak. May tatay na sikat. May apelidong mabigat pero kulang sa presensya. Sa ilang panayam, sinabi ni Manny na inaayos pa nila ang lahat, legal man o personal. Marahil ayon sa iba, gusto ni Manny na si Eman mismo ang magtagumpay sa sarili niyang paraan, gaya ng ginawa niya noong nagsisimula pa lang siya. Alalahanin, si Manny ay galing sa hirap. Nagbenta ng pandesal, natulog sa lansangan, lumaban sa ring na walang kasiguruhan. Baka nga gusto niyang maranasan din ni Eman ang hirap at tagumpay na sarili nitong pinaghirapan. Hindi bigay kundi bunga ng pawis. Pero sa social media, mahirap ipaliwanag iyon. Sa mata ng publiko, simple lang. Kung kaya mong magbigay ng milyon sa ibang tao,
Bakit hindi mo kayang magpatayo ng maliit na bahay para sa sarili mong anak? At diyan pumapasok ang konsepto ng perception. Sa social media, mabilis ang mata, pero mabagal ang puso. Lahat gusto ng sagot agad. Lahat gusto ng justice kahit hindi nila alam ang buong kwento. Kung susuriin, hindi lang bahay ang issue rito. Ito'y usapin ng pagmamahal, pride at panahon. Kasi minsan, kahit gaano karaming bahay ang ipagawa mo, kung kulang sa yakap at pagkalinga, walang saysay. At minsan, kahit wala kang bahay na magarang tinitirhan, kung buo ang puso mo, doon mo mararamdaman ang tunay na tahanan. Baka nga hindi bahay ang hinihintay ni Eman, kundi oras para magkausap, magkasama, maghilom. Dahil sa huli, ang yakap na totoo mas mahalaga kaysa anumang bubong. Ngayon, habang unti-unting nakikilala si Eman ng publiko, hindi niya ginagamit ang apelyido ng ama para sumikat. Sa halip, gusto niyang patunayan na kaya niyang lumaban sa sariling paraan. Tinuturuan siyang magboxing, at sa bawat suntok, sa bawat galaw, parang may laman ang bawat hampas. Sapat na ba akong maging anak mo ngayon? Marami ang nagsasabi, baka nga si Eman ang tunay na tagapagmana ng puso ni Manny. Tahimik, mapagpakumbaba, marunong magpatawad. At sa panahong puro ingay, si Eman ang katahimikan na mas malakas kaysa salita. Kaya kung tatanungin ulit, bakit nga ba hindi pinagawa ng bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa? Walang simpleng sagot. Baka dahil gusto niyang maranasan ni Eman ang proseso ng pagbangon. Baka dahil gusto niyang makita ang anak na magtatayo ng sariling pundasyon, hindi lang ng bahay, kundi ng karakter. O baka dahil sa puso ng isang ama na galing sa hirap, naniniwala siyang mas matibay ang bahay na itinayo ng sariling pawis kaysa ipinagkaloob ng iba. Ngunit para sa mga nanonood, para sa mga nagmamasid, isa lang ang malinaw, ang bahay ni Eman Bacosa ay hindi kahinaan. Isa itong patunay ng tibay. At sa paglipas ng panahon, baka sa mismong bahay na iyon magsisimula ang bagong kabanata ng mag-ama, hindi sa luho, kundi sa pagmamahal na unti-unting nagkakabuhay. Hindi lahat ng tahanan ay gawa sa semento. Minsan ito ay gawa sa pagpapatawad, pasensya at pag-asa. At marahil sa tamang panahon, hindi lang bahay ang ibibigay ng ama, kundi ang yakap na pinakaasam ng anak. Dahil sa bawat kwento ng isang anak na naghihintay ng pagmamahal, may isang buong bansang nakaka-relate dahil tayong lahat sa isang punto ng ating buhay ay naging si Eman. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kwento ni Eman Bacosa at Manny Pacquiao? Tama ba na hayaan muna siyang magsimula sa sarili niyang paraan o dapat bang ipinakita agad ng ama ang kalingang kay tagal niyang hinintay? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong makabuluhang kwento ng buhay, pag-ibig at pagtitiis, yung mga istoryang pumupukaw ng puso at nagbibigay aral sa bawat Pilipino, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Pinoy Kaalaman. Dahil dito, bawat kwento ay may saysay, bawat luha ay may dahilan, at bawat aral may puwang sa puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod nating makatotohanang kwento ng buhay.